Hello, it's me, Jessica. Isa akong OFW dito sa Hong Kong. 8 years and 1 month, yes. Pero sa loob ng 8 years na yon, isa lang yung naging employer ko. And then, bago pa lang ako dito sa bago kong employer. So, ginawa ko tong channel na to para makapag-share ako sa inyo about sa pagiging isang OFW ko at yung ibang mga karanasan din dito ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin. And gusto ko ring i-share sa inyo kung paano ba magsimulang magtrabaho dito, kung paano mag-apply, kung anong ahensya yung pwede. So, magbibigay ako ng ahensya. Yun yung naging ahensya ko. Nagkaroon ako dito ng 2 ahensya. So far, so good. Okay naman sila. And hindi naman ganun kalakihan ang gastos. Yes po. At kung ano yung una nyong gagawin, yung mga step by step sa pag-a-apply, kung paano ba ganito, ganyan, i-share ko po yan sa inyo. I-share ko rin sa inyo yung naging experience ko sa loob ng 8 taon. Actually, marami dito yung iba tumatanda na. Pero yung iba, umuwi din agad. Kasi nga, syempre, kanya-kanya naman tayo ng mga problema minsan hindi may iwasan, may mga dahilan kung bakit. Pero dito kasi sa bansa na to, malapit lang to sa atin. So every time na nagkaroon ng problema, pero wag naman po sana. So madaling umuwi, yun. And then may contract dito. Sa kontrata na yun, dapat masusunod yun. And maganda dito ang batas. Alam niyo ang batas dito sa Hong Kong, walang mayaman, walang mahirap, pantay. Basta nagkamali ka, mayaman ka man, mananagot ka. Ganun po dito. Kaya, sana yung mga natatakot or walang lakas ng loob na magtrabaho dito or mag-apply, subukan nyo po. Dahil ako noon, sinubukan ko at the age of 30. Yes. Sa bagay, ano na rin naman, hindi na ako noon bata. Pero syempre pag nag-abroad ka kasi iba po, 'di ba? Iba kasi hindi mo alam kung ano yung magiging lagay mo dito, lalo na pag wala ka kamag-anak. So hindi mo alam kung sino yung makakasama mo. Yun. And i-share ko din po yun sa inyo kung paano kayo magtitiwala at hindi magtitiwala sa mga kapwa natin Pinoy at Pinay dito. Yun. And then, alam nyo po, kung hindi siguro ako umalis, hindi ako makakapundar, hindi ako magkakaroon ng mga bagay na meron ako ngayon.